Sahod ng cleaner sa Canada, sapat nga ba? Welcome ulit sa aking channel, si Mimi po ito, nagbabalik. Magkano nga ba ang sahod ko as a cleaner dito sa Canada? Konting background lang po, sa Pilipinas, ako po ay isang teacher doon. So, nag-teach ako ng 14 years at 5 years doon ay volunteer lamang. So, ang sahod ko noon ay mula 1,000 pesos lang hanggang 3,000 pesos mula sa municipal government. So, 5 years akong nagtiis, 5 years akong na-volunteer para mag-permanent. Nang dumating ang opportunity na in-sponsor ako ng asawa ko dito na magtrabaho sa Canada, so ni-grab ko agad ang opportunity na yun. So para may ideya kayo kung worth it ba ang sahod ko dito sa Canada, tara isa-isahin natin kung magkano yung sahod ko, pati yung mga deductions ko. Ang kagandahan dito sa work ko ay meron siyang benefits, medical at saka dental. So halimbawa kung kailangan ko ng massage, so kailangan kong gamot, so kasama na rin dito yung dental benefits which is unlimited na cleaning ng teeth, no? Para sa akin at sa family ko. Dahil dito ko sa Nova Scotia, magkano ga ba ang minimum wage dito? So ito na nga yung aking payslip. So ito ay bi-weekly. So kung nakikita ninyo yung sa green, yun yung sahod natin which is 22.420. $22.420. So meron tayong 8 hours a day, so 5 days lang naman ang pasok natin, Monday to Friday lang, walang weekend kasi yun lang din ang klase ng mga bata. So meron tayong 40 hours a week. So meron tayong 160 hours a month. So i-times natin yan sa 22.420. So depende din yan, no, kung sa deductions natin. So $1,793. Statutory deductions are ones that are required to be subtracted from an employee's paycheck. So, may tatlo tayong statutory deductions which is income tax, federal and provincial taxation, no, on the money an employee earns. So, yung statutory deductions, ito yung dinideduct talaga sa bawat employees dito sa Canada. So, income tax, so sa income natin, CPP o Canada Pension Plan, ito yung pension natin pag mag-retire na tayo. So, meron tayong pension. Yung EI o Employee Insurance Premiums, ito yung nagagaling sa employees at saka employers to help fund the EI program. So, kunwari, kung unemployed ka o nag-resign ka sa trabaho o nanganak ka, pwede itong gamitin. So, halimbawa, nung nag-pandemic, dahil nga wala kaming trabaho, so nagamit ko din to yung employment insurance o EI. So, naman sa other deductions, itong SUPE dues or union dues, ito yung binabayaran natin sa union, nagproprotekta sa amin. Halimbawa, kung kakasuhan kami ng kumpanya, so diyan tayo kukuha ng pang-finance. Pagkatapos, itong pension benefits, no, pag mag-retire tayo. Itong life insurance at saka lifetime disability insurance. So halimbawa, na-disabled ka na, o di kaya na-aksidente ka at na-disable ka, so dito kukuha at dito kukunin yung pera na pantulong financial. Hindi lang talaga ang job na to kasi nga kahit grade 12 ay kaya to kasi maglilinis ka lang naman mga classrooms. So ako kasi ayoko na mag-upgrade sa aking trabaho. So okay na ako dito, kontento na ako, ayoko nang gumastos, ayoko nang ma-stress sa mga behaviors ng mga bata, ayoko na ng mga classroom works, parang sawa na ako sa stress sa Pilipinas. Kaya okay na ako dito sa trabaho ko na to. Ako kasi guys, gusto ko na lang matulog, gumala, ka-enjoy yung time ko sa family ko. Ayan, ayaw ko nang gumastos pa, ayaw ko nang mag-aral pa. Ayan, gusto ko na lang peace of mind. So ano-ano nga ba ang aking mga expenses dito guys? So dito sa renta sa bahay, so which is nagko-contribute lang ako, tinutulungan ko ang asawa ko kasi yung isa lang trabaho ko. So, nagbibigay ako sa kanya ng rent sa bahay which is $200. Yung phone plan ko is 65. Yung aking gas which is $65 din. Car insurance is 144. Aking sasakyan is 250. So, thank God. Matatapos ko na yung bayaran ng aking car ngayong October. So, yung Medicard ko, ito yung guys, yung sa business ko noon na hindi na purso
Ayan. So, $290. Groceries ko is 200. So, yung groceries ko ay nagko-contribute din ako sa aking asawa. So, yung savings ko, so $120. So, yung sahod ko is 2,061.04 minus expenses na 1,149. So, ang natira na lang sa akin 727. So, minsan, panggala at saka padala sa Pilipinas. So, what do you think, guys? So, ito palang 727, may binabayaran pa akong lupa dito. So, yun guys, sa Pilipinas, investment. So ayun, uuwi na tayo kasi tapos ng ating shift. So, pag bakasyon kasi ng mga bata, wala din tayong night shift tayo. I mean, pag balik na tayo sa September, ano na yun, 3 to 11 na yung pasok natin ito guys. So, bawat paaralan dito, bawat school may mga gym, no? Ayan. Malinis na malinis na. So, dito ako dadaan. Dito may washroom din sa gym kasi may nagre-renta ng gym every night. Sa inyo, ang bagong. Yan guys, oh. Bagong classrooms yan. 8 classrooms. 8 classrooms yan. So, ibig sabihin, mag-hire ulit sila ng isa pang 8-hour shift. Ito sa hari ko ng school. Sa place ko. Ayan guys. Lang po ang mai-share ko for today's video guys. Salamat po. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you guys. Bye!